kasi isang vlogger na naglabas sa kanyang channel na sigurado na daw, kumpirmado na na-dismiss na ang kaso ni Tatay Digong. Ito po kasi ay nag-ugat doon sa sinabi ni Kaufman, yung attorney ni former president, na dapat i-dismiss na daw yung kaso niya dahil hindi na daw siya makaalala. Kumbaga may dementia na o Alzheimer's ba ang tawag doon? Basta nag-uulyanin na at kailangan daw lahat ng kanyang kaso ay i-dismiss na. So, sinakyan ito ng isang vlogger at sinabing konfirmado na daw, dismiss na ang kaso ni Tatay Digong. Kawawa naman yung mga DDS, pinaglalaroan ng kapwa nyo DDS. Then ito po ay pinacheck ng Rappler. Sabi ng Rappler, ICC did not dismiss crimes against humanity case against Duterte. Yan po ay inilabas na balita ngayong September 18. Sabi po kasi ng mga DDS, the International Criminal Court o yung ICC has officially dismissed the crimes against humanity case against former President Rodrigo Duterte. Na natural, ikinatuwa ng mga DDS, yung mga madaling mautong mga DDS. Pero ang rating po dito ay false. Fake news na naman po yan ng mga DDS na gustong pasakayin or utuin ang kapwa nila DDS. Then bakit ba finact-check ito ng Rappler? Kung tutuusin, alam naman natin na ito ay peke. Kaya lang sabi nila, the YouTube video containing the claim has 1,100 views and 82 likes as of writing. It was uploaded on a YouTube channel claiming to be a news outlet which has 39,500 subscribers. The title in the video states, hala, kumpirmado na. Sa wakas, dismissed na ang kaso ni Tatay Digong. BBM, walang mukhang maiharap. Pero ang katotohanan po, the ICC has not dismissed the crimes against humanity case against Duterte. The International Tribunal has yet to begin the trial of the former president in connection with his bloody drug war. Since his March 2025 arrest, Duterte has been detained in The Hague, Netherlands. The video offers no evidence for its claim, merely relying on a clickbait title to draw viewers. So, ginawang clickbait lang nitong vlogger na to para nga naman magkaroon siya ng views. Dahil madali nga naman paniwalaan. Dahil nung isang araw lang, pinadidismiss ni Kaufman ang kaso ni Duterte dahil nga daw sa ang former president was not fit to stand trial. Sabi pa ni Kaufman, deteriorating cognitive condition, which he said prevents the former president from properly recalling events, assimilating evidence, and giving instructions to his lawyers. Pero narinig naman natin yung mga anak mismo, kay Sara Duterte, kay Kitty Duterte, na okay lang yung kanilang ama. Sabi pa nga ni Kitty, for an 80-year-old man, natural, marami ka nang mararamdaman sa iyong katawan, pero he is well at walang dapat ikabahala. Sino kaya ang nagsisinungaling? Yung abogado o yung mga anak? So, sa mga DDS, huwag kayong basta naniniwala sa kapwa nyo DDS. Dahil kiniklickbait lang nila kayo para sila ay makagarner ng more views. Kayo naman mga vloggers, huwag nyo naman paasahin ang mga kapwa nyo DDS. Maawa naman kayo sa kanila. Hirap na nga ang kanilang kalooban. Tapos gaganyanin nyo pa sila? Papaniwalain nyo na na-dismiss na yung kaso? Yung pala hindi totoo? So kayo naman mga DDS, huwag kayong basta-basta naniniwala. Mag-research kayo kung totoo o hindi. Nagmumukha tuloy kayong kawawa. Okay. Meron pa po ba sa atin na hindi nakakaalam na itong si Sara Duterte ay tatakbong presidente sa 2028? In fact, hindi na nga sila makapaghintay. Gusto nila ngayon pa lang pababain na si President Bongbong Marcos at umalit siya. O sige nga, sino sa inyo ang hindi pa nakakaalam na tatakbo si Sara Duterte sa 2028? Samantalang siya mismo, sinabi niya na sa mga interviews niya na siya na daw ang susunod na presidente. Na ikinatuwa naman ng kanyang mga followers na naniniwala sa kanila. Dahil ayon niya sa huling survey, 22% na lang ang naniniwala sa pamilya Duterte. Kasi ayon po dito sa nabasa ko sa Inquirer.net, Vice President Sara Duterte on Thursday said the political party Partido Democratico Pilipino has already begun courting her for the 2028 national and local elections, stating, however, that she remains uninterested.
Ano ba to? Kaplastikan o kaipokrituhan? Hindi daw siya interesado. Matanong ko nga sa inyo, maniniwala ba kayo na hindi interesado si Sara Duterte tumakbong presidente sa 2028 at nililigawan pa lang daw siya ng mga PDP Laban members at sila daw ay makukulit. Sara Duterte says PDP persistent in courting her for 2028 elections. Kailangan pa bang pilitin si Sara Duterte tumakbo sa 2028? Ay hindi naman pala interesado si Sara Duterte maging presidente sa 2028 eh. So, huwag nyo nang pilitin. Kasi mapapahiya lang kayo kapag pinilit yung tumakbo si Sara Duterte at hindi lang kayo ang mapapahiya kundi ang buong Pilipinas. Nakita nyo naman, ha? Real talk lang ha, hindi ko minamaliit ang kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Pero sa mga interviews niya, sa mga pahayag niya, sa mga statements niya, hindi po talaga kakayanin ni Sara Duterte maging presidente dahil wala siya sa kalingkingan man lang ng talino ni President Bongbong Marcos. Aba, kung yan ang magiging presidente natin, magiging kahiya-hiya lang tayo and we are going to be the laughingstock of Asia and of the world. So, Sara Duterte remains uninterested. Huwag kami, Sara. Lahat na nga ginagawa nyo para lang mapabagsak si President Bongbong Marcos. Lahat ng paninira, lahat ng panliliit ginagawa mo para lang tumaas ang tingin ng tao sa iyo, kailangan mong manira. Sinisiraan mo si President Bongbong Marcos na sobrang talino para umangat ang pangalan mo. Umangat man ang pangalan mo, pero hindi nangangahulugan na aangat ang talino mo. So wag kami. Yun na ng mga DDS. Yun ang papaniwalain mo na hindi ka interesadong magpresidente sa 2028. Para nga naman, sa mga susunod na araw, hindi lang PDP ang mangungulit sa'yo at pipilitin kang tumakbo sa 2028, kundi itong mga DDS supporters mo na kunwari hindi nila alam na tatakbo kang presidente sa 2028. Okay? Sila na lang ang gaguhin ninyo. Huwag kami. Sa bagay, alam nyo ang mga DDS, pare-pareho po yan ng way of thinking. Tingnan natin itong si Senator Bato de la Rosa. Alam na po natin na si House Speaker Martin Romualdez ay nag-resign bilang House Speaker. Pero bago siya mag-resign, nung wala pang ugong-ugong na siya ay magre-resign, siya po ay pinagre-resign na ni Bato de la Rosa. Sabi ni Bato, Martin Romualdez, we want you out now. Dahil hindi nga ba nasasangkot ang pangalan ni Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Kaya siya nag-resign, delikadesa ang tawag doon. Porque siya ang head ng House at siya ay nasasangkot dyan sa anomalyang yan, kailangan niya mag-bow down. I-give up ang House Speakership para matuunan niya ng pansin ang kanyang magiging investigasyon. At sinabi niya, the truth will come out. So hihintayin natin kung talagang walang kasalanan si Martin Romualdez. Huwag tayong basta-bastang nag-judge. Dahil marami po silang involved dyan. Hindi lang naman si Martin Romualdez. Andyan si Saldico na pinauuwi na nga ni Congressman Sandro Marcos para harapin niya itong kontrobersiyang ito. Joel Villanueva, diretsahan siyang inaakusahan na kasangkot sa anomalyang ito. Andyan si Chis Escudero, si Bongo. Pero bago tayo humusga, kailangan po natin ng ebidensya. Hindi po pwedeng sinasabi ng mga Duterte na dapat ipakulong kagad nang walang due process. Yun ang gusto ng mga Duterte. Hindi po ganun ang demokrasya. Kailangan po nating bigyan sila ng due process. Kung nung panahon ng tatay nila na si Digong ay hindi uso ang due process, iba po sa panahon ni President Bongbong Marcos. Wala pong EJK style dito. So, pinagre-resign ni Bato de la Rosa si Martin Romualdez. We want you out now. Eh, nung nag-resign, iba na ang tono ng pananalita ni Bato. Sabi niya, nag-resign siya? Is that a sign of guilt? Bakit siya nag-resign? That is only 4 days after nang sabihin na we want you, Martin Romualdez, out now. Tapos 3 days later, nung nag-resign si Romualdez, biglang sasabihin ni Bato, nag-resign siya? Hindi ba yan sign of guilt? Bakit siya nag-resign? Kita niyo ito mga utak ng mga DDS na to, no? Hindi ba nila napapanood ang sarili nila? Hindi ba sila in the know sa social media na yung kanilang mga sinasabi ay documented? Nung nag-resign, sasabihin niya, bakit nag-resign? Guilty siguro, no? Dahil sign of guilt yan eh. Nag-resign eh. Ano ba kayong mga DDS kayo? Ang hihina naman ng kukote ninyo. Ang tawag po doon, delikadesa. Ngayon,
patutunayan ni Martin Romualdez kung siya ay may kasalanan o wala dahil haharapin niya yan. Hindi tulad nung iba dyan, nagdudumilit na yung katotohanan na may nakawan na nangyari, may korupsyon na nangyari, at ang pinakamagandang gawin niya ay mag-resign para harapin itong mga akusasyon sa kanya at ipaliwanag niya sa taong bayan kung saan niya dinala ang pera. Hindi. So, sino ang may delikadesa? Si Martin Romualdez. Ngayon, patunayan niya sa taong bayan na wala siyang kasalanan. Pero kung mapatunayan naman na sangkot siya sa anomalyang ito, tulad din sinabi ni President Bongbong Marcos, no one will be spared. So please naman, Senator Bato de la Rosa, ang dami mo ng palpak na mga statement, magkakasalungat. Kung ano yung sinabi mo ngayon, iba na bukas. Sa bagay, pare-pareho naman kayo nandiyan sa DDS eh. Kung ano ang sasabihin nyo ngayon, iba na bukas. Uulitin ba natin yung mga statement ni Digong? Na sasabihin niyang bangag si BBM, tapos the next day sasabihin niyang wala siyang sinabi kahit patayin siya ng 1,000 beses? Sa bagay, saan pa ba naman kayo magmamahal? Ito pa